Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa article po ng The Daily Tribune, ano, mga kabida. Patungkol po ito sa plano po ng House of Representatives, ano po. Naisomon po itong si Congressman Zaldico, ano, ng Ako Bicol Party List po mga kabida, ano po. Ito po ay patungkol po mga kabida, ano, sa issue po ng flood control, mga kabida. Ang dami hong tumaas ang kilay po dito ano sa gagawin po ng House of Representatives po mga kabida no. And ang dami hong bumatikos po dito sa plano hong mag-imbestiga ito pong House ano. E paano po sila mag-imbestiga po mga kabida? Iimbestigahan po nila yung kanilang kasamahan ano. Ang sabi ng ilan what a joke. Eto babasahin ko lang po. Ito pong article po ng The Daily Tribune ano. House panel willing to summon Elizalde-Co, other Solons in flood control probe. Ito po. House Tri-Committee poised to launch a high-stakes probe into the alleged anomalies and corruption in the multi-billion pesos flood control projects confirmed Thursday that lawmakers accused of involvement of the fraudulent scheme will be summoned. This includes, among others, Ako Bicol Representative Elizalde-Co, former chairperson of its powerful House Committee on Appropriations, who co-funded one of the construction firms that has bagged high-value contracts with the government as recently exposed by no less than President Marcos Jr. Yes, if his name is part of anomalous deals relating to the infrastructure and flood control projects, said Bicol Saro Rep. Terry Ridon in response to a query whether to invite Co to the congressional investigation. They will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves, he added, referring to unnamed legislators being linked in the scandal. The House Tri-Committee, composing Redon's led the Public Accounts, Public Works, and Good Government and Public Accountability, will be formed to look into the reports that the government's flood control projects with a price tag of a whopping 545.64 billion pesos are marred by irregularities, including corruption, the use of substandard materials, as well as ghost and incomplete projects. The investigation follows Marcos' pronouncement in his fourth State of the Nation address in late July to crack down on corruption in the flood control projects and go after erring contractors and crooks in Congress found to be in cohorts with the construction firms. Ayan. Yun yung article po mga kabida no, ng The Daily Tribune. Okay? Ipapatawag doon nila ito hong si Congressman Zaldico at yung iba pang mga na-link ano, dito ho sa controversial na flood control projects sa mess, mga kabida. Do you think magiging credible yung investigasyon po ng House dito, mga kabida? Ano? Ini-insist kasi nila gusto po silang mag-imbestiga ho dito. Ano? Marami naman pong mga mababatas po, mga kabida, na ayaw ho na kukunin po ng House yung helm po mga kabida no, na mag-imbestiga ho dito. No? Isa na po dyan, ito hong si House Majority Leader Sandro Marcos. Ano? Ayaw po ni Majority Leader Sandro Marcos po mga kabida na mag-imbestiga ito pong House. Kasi unang-una po, yung tanong ko po mga kabida, no, kung meron bang kredibilidad ito pong House of Representatives. Mantakin nyo, iimbestigahan po nila yung kanilang kasamahan. Ano mga kabida? Napakalaking kalukuhan po yon. Okay? Paano yan? And do you think maging transparent ito pong House dito, mga kabida? Sino bang pinagluloko po ng House of Representatives po?
Yung kanilang sarili po ang iimbestigahan po nila, mga kabida. Okay lang po sana kung ibang institusyon po, ano? Walang problema po yun. Ako, go po ako dun po sa investigation po, mga kabida. Kailangan pong imbestigahan yan, ano? Kasi mantakin nyo, billions of pesos yung involved po dyan, ano? Hindi po natin alam kung saan napunta yung billions of pesos na yan, mga kabida. Kung napunta po ba yan sa iisang tao lang po o ilang tao lang po yan, ano, mga kabida? So, kailangan pong hanapin po yung billions of pesos na budget para ho sa flood control projects. Kasi hindi na po biro po yung pagnanakaw po ngayon, ano, mga kabida, sa kaban po ng bayan. Okay? Tapos ito, may gana ang House of Representatives po, ano, na mag-imbestiga po dito. Hindi lang po isa, ha? 3 committee po ang gusto kong mag-imbestiga ho dito. TRICOM, mga kabida. Sinabihan na po sila, mga kabida, ng kanilang mga kasamahan na wag na po. Okay? Ibigay na lang po natin sa iba ang investigasyon. Wag ho tayo. Insistent pa rin ito kung ilang mga mambabatas po natin, mga kabida. Hindi po nila nakita yung delikadesa po dito. Kahit lang po katiting na delikadesa po, mga kabida. No? Okay? Magtatawanan lang po sila ng taong bayan dyan, mga kabida. I'm sure. Okay? Kung ako po yung leader po ng House, kung ako po yung si Speaker Romualdez, hindi ko papayagan yan, mga kabida, no? Na magkaroon po ng investigasyon dyan po sa Kamara. Patungkol po dyan sa flood control projects na yan, kung saan po ay may mga mambabatas po, ano, na nalilink. Okay? Hindi pa natin alam, ha, kung ilang yung mga mambabatas po na sangkot po dyan, mga kabida, no? Unless malaman po natin yung laman po, no, ng privilege speech po, mga kabida, no, ni Senator Panfilo Lacson, most likely next week. Alright? Kasi nagpahayag na po, ano, ito hong si Senator Lacson po, mga kabida, na isisiwalat po niya lahat pong nalalaman po niya patungkol ho, mga kabida, sa corruption po sa flood control at ilang mga proyekto po ng DPWH, ano? At yan po mangyayari po, mga kabida, next week, ano? Kung saan po ay idadaan po niya sa privilege speech yung kanyang expose dito ho sa malawakang corruption po, mga kabida, sa flood control projects. Antayin muna natin yon para malalaman po natin kung ilan o ilang mga mambabatas po ang involved ho dito, ano? Kung meron bang mga kasamahan po niyang mga senador kasama po dun sa transaction po sa flood control po, mga kabida, kaya lumaki yung budget po ng DPWH nung 2025 national budget po, ano, mga kabida. Mantakin nyo, umabot po ng trillion of pesos po yon, ano, mga kabida. Yung budget para ho sa infrastructure po, mga kabida, sa 2025, ano, mga kabida. See? Kung tutuusin, kung titingnan lang po natin yung magandang line up po para sa budgeting po, mga kabida, supposedly, ang infrastructure, dapat hindi po nabilong yan sa top 3, ano, mga kabida. Ang dapat po sa top 3, education, and then pangalawa, health, then pangatlo yung food, pagkain. So meaning, DepEd, then Department of Health, and then Department of Agriculture. Yun dapat sana, ano, mga kabida. Kung titingnan po natin yung nararapat na budgeting po, kumbaga, line up. Ang nangyari po, education, kasi malinaw po yan sa saligang batas po natin, ano, mga kabida, na dapat po magkaroon po ng pinakamalaking budget ang Department of Education, ano, kaysa sa iba pang mga departamento po ng gobyerno, ano. Okay? Then, dapat pangalawa, ito hong Department of Health. Kasi importante masyado itong health po, mga kabida, ano. Dapat malaki yung pondo. Kung titingnan po natin yung 2026 national budget po, ayun, ipapakita ko yan sa inyo. 300 plus billion pesos lang po, ano? Ang budget po ng health. Okay, kahit nadublehin po yung
budget po ng health po mga kabida, mas mataas pa rin ito pong Department of Public Works and Highways. See? Lalong-lalo na po, ito pong Department of Agriculture na nasa 200 plus billion pesos lang po mga kabida. No? Napakaliit po. Mas priority pa po ng gobyerno yung infrastructure kaysa sa pagkain, kaysa sa kalusugan po ng mga Pilipino po mga kabida. Bakit? Kasi wala hong pera dyan po sa health at saka sa pagkain, sa food. Ang pera po andyan po sa infrastructure, mga kabida. Yun yung malinaw po doon. Okay? Kaya nga dapat baguhin po nila yung setup. Kasi ang importante po mga kabida, yung pagkain at saka yung kalusugan po ng mga Pilipino. Hindi po itong mga infrastructure project. Although, partly, importante kasi yun yung nagpapaandar po sa ekonomiya po natin, mga kabida. Pero, mantakin nyo, mas inuuna pa po yung infrastructure projects kaysa dito ho sa pagkain at saka kalusugan po ng mga Pilipino. Diba? So, yun tuloy nangyari, mga kabida. Kinurakot po. Ay, nako. So, para po sa inyo, anong tingin po niyo dito? Maganda ba yung ideya ng House of Representatives ang mag-iimbestiga dito ho sa very controversial po na flood control projects po mga kabida, kung saan po ay ilan po sa kanila pong mga kasamahan po mga kabida sangkot dito, nalilink yung kanila hong mga pangalan po mga kabida. Po. Kung pagbabatayan lang po natin yung naunang expose po mga kabida ni Senator Panfilo Lacson, meron pong 67 congressmen na kumbaga involved dito ho sa transaction po ng flood control projects. Malaki na po yun. Malaki na po yun, mga kabida. May nabasa nga akong mga pangalan po ng mga sikat na mga mababatas na naging kontraktor po, mga kabida. I think nasa 12 ata yun. 12 congressmen at the same time, contractors. Nabasa ko yun kay I think Dr. Rob Rances ata yun, mga kabida. See? Ilan ba yung mga mababatas po mga kabida na lumobo yung kanila pong pera, yung kanila pong wealth, yung yaman po nila mga kabida. Okay? May nakita din ako na mga mababatas na lumobo yung kanila pong yaman. Mantakin nyo sa loob lang po ng 3 taon po ng kanilang term bilang mababatas po mga kabida. Mula sa hundreds of millions yung kanila pong yaman, naging billions na po. In just 3 years, okay, ng kanila pong termino bilang mababatas po mga kabida. Mantakin nyo, yumaman po ng ganun na kalaki, After 3 years, mga kabida, ganun pala yung magpayaman po. Kailangan ka maging mambabatas po para yumaman po mga kabida, So, yun po, para sa akin, hindi po maganda na ang House of Representatives po ang mag-iimbestiga ho dito. Ibigay na lang po natin yan sa independent body kung meron man pong independent body po. O di kaya, ibigay na lang po natin yan sa anong tawag po dyan? NBI. Pwede yon ang NBI. Commission on Audit, Pero mas maganda kung NBI kasi meron po silang recommending power po para magsampa po ng case. Yung audit kasi, yung COA, hanggang audit lang po yon. Wala yung recommendation o recommending power po na sampahan po ng kaso ito pong mga personalidad na involved po sa corruption po ng flood control projects po mga kabida. Okay? Kahit na po Senado, ayaw ko pong mag-imbestiga Kasi may mga mababatas din mga kabida sa upper chamber na sinasabi pong nagkapera daw mga kabida sa budget po ng DPWH. Ayon po sa pahayag po ni Senator Lacson po mga kabida. Kaya nga ayaw ko yung Kongreso, in short, ayaw ko yung Kongreso po yung mag-handle po dito sa investigasyon. Para naman po delikadesa na lang po mga kabida.
Okay? Para hindi po makulayan yung magiging investigasyon. Okay? Hayaan na lang po natin yung mga tamang ahensya po ng gobyerno. Gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, yung NBI, COA, na mag-imbestiga ho dito. O di kaya mag-create po ng body, special body po itong si Pangulong Marcos. Meron ngang suggestion po itong si Mero Magalong po, na gusto po niya ang isang independent body. In fact, nag-volunteer po ito mga kabida na siya yung manguna po sa investigasyon po. Pero tinanggihan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sali po, sinabi po ng Malacanang na kung meron pong mga ebidensya ito kung si Magalong, okay, isasubmit na lang po niya doon po sa Pangulo. So, hindi talaga maganda pakinggan at tingnan po mga kabida na ang House of Representatives ang mangunguna ho dito sa investigasyon po sa flood control. Kung saan po ilan sa kanila pong mga kasamahan ay na-link po mga kabida yung kanila mga pangalan po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.